Habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang katawan sa mga panganib ng kontaminasyon sa pagkain. Ang paulit-ulit na pag-init ng ilang uri ng pagkain ay maaaring magdulot ng pagbabago sa komposisyon ng nutrisyon, pati na rin pagtaas ng risk sa foodborne illnesses. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 pagkain na hindi ligtas i-reheat at 3 pagkain na maaaring ligtas na painitin muli kapag sinusunod ang tamang pamamaraan. Layo ng impormasyon ay makatulong sa mga senior na panatilihin ang kalusugan sa pamamagitan ng mas maingat na paghawak sa mga iniimbak na pagkain. Bakit hindi lahat ng pagkain ay ligtas i-reheat? Ang pag-init muli ng pagkain ay karaniwang ginagawa upang maiwasan ang pagsasayang ng tira-tirang pagkain. Gayunpaman, hindi lahat ng pagkain ay ligtas initin muli, lalo na para sa mga matatanda. Sa pagtanda, bumababa ang immune function at mas nagiging mahina ang resistensya sa mga foodborne pathogens. Ayon sa World Health Organization (WHO), ang mga senior citizens ay kabilang sa mga high-risk group na madaling tamaan ng food poisoning, lalo na kung ang pagkain ay hindi naimbak o na-reheat ng tama. WHO 2015. Kapag ang pagkain ay naiwan sa temperatura ng silid room temperature ng mahigit 2 oras, may posibilidad na magsimulang dumami ang bakterya. Ang ilang uri ng bakterya, gaya ng Bacillus cereus at Clostridium perfringens, ay maaaring hindi mamatay kahit painitin pa ang pagkain. Sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2022, tinatayang mahigit 48 milyong kaso ng foodborne illnesses ang naitatala taon-taon sa US, kung saan malaking porsyento ang nagmumula sa maling paghawak at pag-init ng pagkain. Kabilang sa mga kadalasang pagkakamali ay ang muling pag-init ng pagkain sa microwave na hindi pantay ang init, lalo na kung ito'y ilalagay sa plastic containers na hindi food grade. Ayon sa Journal of Food Protection 2021, ang microwave heating ay may tendency na mag-init lamang sa ibabaw ng pagkain, habang ang loob ay nananatiling malamig, nagiging perpektong lugar para sa survival ng pathogens. Isang halimbawa ay si Linda, 72, na nakaranas ng matinding pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos i-reheat ang kaning lamig sa microwave. Nang suriin ng kanyang doktor, lumabas na ito ay sanhi ng Bacillus cereus, isang bakterya na karaniwang nakikita sa bigas na naiwan sa room temperature. Ayon sa Health Protection Agency UK 2018, ang Bacillus cereus spores ay matibay at hindi agad nawawala sa init, kaya't kahit painitin pa, maaari pa rin itong magdulot ng foodborne illness. Bukod sa bakterya, may ilang pagkain na naglalaman ng compound na maaaring maging harmful kapag paulit-ulit na iniinit. Halimbawa, ang mga leafy greens gaya ng spinach ay mayroong nitrates. Kapag naiinitan muli, ang nitrates ay maaaring makonvert sa nitrosamines, na ayon sa International Agency for Research on Cancer (IARC) 2016 ay classified bilang possible human carcinogens. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng ugnayan sa long-term cancer risk kung palaging kinokonsumo sa ganitong anyo. Hindi rin dapat balewalain ang structural changes sa protein content ng ilang uri ng karne, gaya ng manok. Kapag paulit-ulit na pinainit, ang protina ay maaaring masira at maging mahirap tunawin. Ayon sa isang pagsusuri sa Food Chemistry Journal 2019, ang secondary protein structures ng lutong manok ay nagiging mas rigid sa paulit-ulit na pag-init, na maaaring magdulot ng bloating, indigestion, o hindi komportableng pakiramdam sa mga matatanda
na may mahinang digestion. Sa kabuuan, ang panganib ng pag-init ng ilang pagkain ay hindi lamang nakasalalay sa bakterya, kundi pati na rin sa chemical at structural changes ng pagkain mismo. Mahalaga para sa mga senior ang tamang kaalaman sa paghawak, pag-imbak, at pag-init muli ng pagkain dahil ang katawan sa edad na lampas 60 ay hindi na kasing bilis sa pagtugon at pagdepensa kontra sa mga ganitong panganib. Ang susunod na bahagi ay tatalakayin ang 3 pagkain na hindi inirerekomendang i-reheat muli at ang mga dahilan sa likod nito. 3 pagkaing hindi dapat i-reheat mga panganib para sa kalusugan ng senior citizens. Hindi lahat ng natirang pagkain ay ligtas para iinit muli. Sa partikular, may ilang uri ng pagkain na kapag paulit-ulit na niluluto o pinapainit, ay hindi lamang nawawalan ng nutrisyon, kundi maaari ring magdulot ng panganib sa kalusugan. Ang mga matatanda, na kadalasang may mahinang sistema ng panunaw at mas mababang resistensya, ay mas madaling tamaan ng komplikasyon mula sa mga kontaminadong pagkain. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang 3 pagkain na itinuturing na high risk kapag iniinit muli, batay sa mga pag-aaral at ulat mula sa mga institusyong pangkalusugan. 1. Lutong kanin cooked rice. Ang lutong bigas ay karaniwang iniinit muli sa maraming tahanan, lalo na sa mga kulturang Asyano. Gayunpaman, ang kanin ay isa sa mga pinakadelikadong pagkain kung hindi maayos ang pagkakaimbak at muling pag-init. Ayon sa Food Standards Agency UK, 2021, ang hilaw na bigas ay maaaring maglaman ng mga spores ng Bacillus cereus, isang bakterya na hindi namamatay kahit lutuin ang bigas, kapag ang lutong kanin ay iniwan sa temperatura ng silid nang matagal higit sa 2 oras. Ang spores na ito ay maaaring dumami at lumikha ng toxins na hindi rin nawawala sa muling pag-init. Sa ulat ng Clinical Infectious Diseases 2019, ipinakita na Bacillus cereus ang isa sa mga pangunahing sanhi ng food poisoning sa mga senior na kadalasang nagre-resulta sa gastrointestinal symptoms gaya ng pagsusuka, pagtatae, at dehydration. Ang dehydration ay lalong mapanganib sa matatanda dahil mabilis itong magdulot ng electrolyte imbalance at pagbaba ng blood pressure. Upang maiwasan ito, ang kanin ay dapat ilagay agad sa refrigerator sa loob ng 1 oras pagkatapos lutuin at, kung kakainin muli, ay dapat initin hanggang sa umabot sa internal temperature na 75 degrees, 175 degrees. Subalit kahit ganito, hindi pa rin inirerekomenda ang paulit-ulit na pag-init ng kanin. Mas ligtas kung 1 beses lamang ito painitin. 2. Spinach at iba pang leafy greens. Ang spinach, kale, at iba pang leafy vegetables ay may natural na nitrate content. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015, ang nitrate ay maaaring mag-convert sa nitrite at kalaunan sa nitrosamines, mga compound na kinikilala ng International Agency for Research on Cancer IARC 2016 bilang probable human carcinogens. Ang proseso ng conversion ay lalo pang bumibilis kapag ang pagkain ay iniinit muli, lalo na gamit ang microwave o sobrang taas na temperatura. Bagaman ang nitrate ay natural at hindi masama sa tamang antas, ang matandang katawan ay kadalasang may mas mahinang kapasidad sa detoxification ng ganitong mga compound. Bukod pa rito, ang mga senior na may history ng gastrointestinal problems o compromised liver function ay mas delikado sa potential toxicity. Ang mga pagkaing ito ay mas ligtas kainin kaagad pagkatapos maluto. O kung itatabi, ay dapat kainin ng malamig, halimbawa,
Spinach salad, sa halip na iinitin. 3. Manok lutong chicken. Ang lutong manok ay isang karaniwang natitirang pagkain sa maraming tahanan. Ngunit ito rin ay itinuturing na high risk sa usapin ng food safety. Una, ang manok ay kilala bilang isang karaniwang pinanggagalingan ng Salmonella at Campylobacter. Dalawang uri ng bakterya na maaari pa ring manatili kung ang pagkain ay hindi naimbak o pinainit ng tama. Ayon sa CDC 2022, mahigit 1.35 milyong kaso ng Salmonella infection kada taon ay nauugnay sa poultry at karamihan sa mga kaso ay galing sa pagkain ng leftover chicken na hindi maayos ang pagkaka-reheat. Pangalawa, ang protina sa manok ay may kakaibang reaksyon kapag paulit-ulit na iniinit. Sa isang pagsusuri sa Food Chemistry Journal 2019, napag-alaman na ang myofibrillar protein sa manok ay nagiging denatured kapag exposed sa high heat ng ilang ulit. Ibig sabihin, nagbabago ang structure ng protina at nagiging mahirap itong tunawin. Para sa mga matatanda na may mahinang digestive system, maaari itong magdulot ng kabag, bloating, at discomfort. Isang senior, si Ernesto, 74, ay nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan matapos kumain ng iniinit na chicken adobo mula sa refrigerator. Matapos ang pagsusuri sa ospital, napag-alamang may bacterial contamination ang pagkain. Bagaman karaniwang ligtas ang adobo dahil sa suka at asin, hindi ito exemption kapag hindi naimbak ng maayos at umabot sa temperature danger zone. Para sa mga senior, mahalaga ang tamang paraan ng pag-iimbak ng pagkain upang maiwasan ang panganib ng kontaminasyon. Inirerekomenda na ang lutong pagkain ay ilagay sa refrigerator sa loob lamang ng 1 hanggang 2 oras matapos maluto. Ang mas matagal na pagkakababad sa temperatura ng silid ay maaaring magdulot ng pagdami ng bakterya. Upang matiyak na ligtas kainin ang iniinit na pagkain, makabubuting gumamit ng food thermometer. Ang pagkain ay dapat painitin muli hanggang sa umabot ito sa internal temperature na 75 degrees o 160 degrees. Ito ang tamang temperatura upang mapatay ang karamihan ng harmful microorganisms gaya ng Salmonella o Bacillus cereus. Iwasan hanggat maaari ang paulit-ulit na pag-init ng parehong pagkain. Sa halip, pag-initin lamang ito 1 beses at agad kainin. Ang paulit-ulit na pag-init ay hindi lamang nakababawas ng nutrisyon, kundi maaari ring magpahintulot sa pagbuo ng mga compound na hindi ligtas para sa kalusugan. Mas mainam din ang paggamit ng kawali o kalan kaysa microwave, lalo na kung makapal ang pagkain tulad ng nilagang karne o kanin. Sa ganitong paraan, mas nasisiguro na ang init ay pantay-pantay mula loob hanggang labas, na mahalaga upang maiwasan ang pagtirang malamig na bahagi kung saan maaaring manatili ang bakterya. Sa kabuuan, ang 3 pagkain na ito, kanin, spinach at leafy greens, at manok, ay hindi inirerekomenda para sa paulit-ulit na pag-init dahil sa panganib ng bacterial growth, chemical transformation, at digestive discomfort. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang kabaligtaran 3 uri ng pagkain na ligtas at maaaring painitin muli kung sinusunod ang tamang pamamaraan. 3 pagkaing ligtas at maaaring i-reheat muli. Hindi lahat ng pagkain ay mapanganib i-reheat. Sa katunayan, may ilang pagkain na ligtas at maaaring painitin muli kung sinusunod ang tamang paraan ng pag-iimbak at pag-init. Para sa mga matatanda, ang kaalaman kung alin ang maaaring ligtas na painitin ay mahalaga upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain
at mapanatili ang nutrisyon nito. Tatalakayin natin ngayon ang 3 uri ng pagkain na ligtas initin muli, ayon sa ebidensyang siyentipiko. Ang una sa mga ito ay ang mga sabaw, gaya ng nilagang baka, tinolang manok, o chicken soup. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA, 2020, ang mga pagkain na may mataas na likido ay mas ligtas i-reheat dahil ang init ay mabilis na kumakalat sa buong pagkain. Ang mga sabaw ay madaling umabot sa uniform na internal temperature na 75°C na sapat upang mapatay ang karamihan ng foodborne bacteria gaya ng Salmonella at Clostridium perfringens. Bukod sa kaligtasan, ang sabaw ay kadalasang nagiging mas malasa pagkatapos muling initin. Ito ay dahil ang mga sangkap tulad ng gulay at karne ay mas naabsorb ang lasa ng sabaw sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kailangan pa ring tiyakin na ang sabaw ay naimbak ng maayos. Ilagay ito sa refrigerator sa loob ng 2 oras matapos lutuin at painitin lamang ng 1 beses bago kainin. Pangalawa, ang pasta na walang dairy-based sauce ay ligtas i-reheat. Ayon sa Harvard Health Publishing 2019, ang mga pasta dish na may tomato-based sauce ay may magandang stability sa init at hindi madaling masira ang nutritional profile nito. Ang tomato ay may lycopene, isang antioxidant na nananatili kahit muling pinainit. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Food Science 2015. Mas mahalaga pa, ipinapakita ng ilang ebidensya na ang pinalamig at muling pinainit na pasta ay may mas mababang glycemic index (GI). Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2017, ang resistant starch na nabubuo sa malamig na pasta ay maaring makatulong sa blood sugar control, na mahalaga sa mga senior na may diabetes o metabolic syndrome. Ngunit, dapat pa ring iwasan ang paggamit ng creamy or dairy-based sauces dahil mabilis itong masira. Pangatlo, ang lutong karne gaya ng beef o pork ay ligtas initin muli kung ito ay naimbak at pinainit ng tama. Ayon sa Food Safety and Inspection Service FSIS 2021, ang red meat ay mas stable kaysa poultry pagdating sa microbial spoilage kung ang karne ay nailagay sa refrigerator sa loob ng 1 to 2 oras matapos maluto at painitin muli sa internal temperature na 70 Fahrenheit. Ito ay ligtas kainin. Sa muling pag-init, mas mainam gamitin ang stovetop o oven kaysa microwave. Ang microwave ay may limitasyon sa uniform heating, lalo na sa makakapal na bahagi ng karne. Ang stovetop o oven ay mas nakatutulong upang maabot ng init ang lahat ng bahagi na mahalaga upang mapigilan ang survival ng anumang bakterya. Ito ay lalo na kritikal para sa mga senior na may mahinang immune system. Bukod sa mga uri ng pagkain, mahalaga rin ang uri ng lalagyang ginagamit. Ayon sa Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 2017, ang ilang plastic containers na hindi food grade ay maaaring maglabas ng bisphenol A, BPA kapag iniinit sa microwave. Ang BPA ay may potensyal na makaapekto sa hormone regulation, lalo na sa mga matatanda na may endocrine-related health conditions. Sa makatuwid, para sa mga senior, ang paggamit ng tamang lalagyan at tamang kagamitan sa pag-init ay kasing halaga ng pagpili ng pagkain. Gumamit lamang ng microwave-safe na lalagyan at huwag initin ang pagkain sa mga disposable plastic na hindi malinaw na may microwave-safe label. Sa kabuuan, may mga pagkain na hindi lamang ligtas, kundi inirerekomendang i-reheat kung nais mapanatili ang sustansya
at maiwasan ang pagsasayang ng pagkain. Kabilang dito ang mga sabaw, pasta na may tomato base at lutong karne gaya ng beef at pork. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang tamang paraan ng pag-iimbak at pag-init upang masiguro ang kaligtasan. Sa susunod na bahagi, bibigyan natin ng buod ang lahat ng mahahalagang kaalaman mula sa video at magbibigay ng praktikal na gabay upang matulungan ang mga senior sa paggawa ng tamang desisyon sa pagkain. Ang tamang kaalaman sa pag-init ng pagkain ay mahalagang bahagi ng kaligtasan sa nutrisyon, lalo na para sa mga senior. Habang ang ilan sa mga tira-tirang pagkain ay maaaring maging mapanganib kapag pinainit muli, may mga pagkain ding ligtas at kapaki-pakinabang i-reheat kung gagawin sa wastong paraan. Mahalaga ang pagsunod sa mga simpleng gabay, itabi agad ang pagkain sa refrigerator. Painitin ito hanggang sa tamang temperatura, iwasan ang paulit-ulit na pag-init, at gumamit ng ligtas na lalagyan. Ang mga hakbang na ito ay maaaring makabawas sa panganib ng foodborne illness, na madalas ay mas malala ang epekto sa mga matatanda. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nasa edad 60 pataas, mainam na suriin ang mga kasanayan sa kusina upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan. Ang wastong paghawak sa pagkain ay hindi lamang proteksyon sa katawan, kundi bahagi ng pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel. I-comment din sa ibaba aling pagkain ang madalas mong iinit muli at paano mo ito ginagawa ng ligtas. Para sa karagdagang gabay tungkol sa nutrisyon, kaligtasan sa kusina, at kalusugan para sa mga edad 60 pataas, manatiling nakasubscribe sa aming channel. Marami pa tayong tatalakayin na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay.